Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Sa linggong ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng Kaliwan na Galiban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support government protection against human trafficking. Yan. So, ang ating issue ngayon ay yung about human trafficking. So, ito yung ating boses, support government protection against human trafficking. So, yung ang latest issues na ating nakalap ay hinggil sa ang DOJ Secretary ay kanyang panatag na kanilang pag-ibayuhin ng kanilang opisina laban sa human trafficking, particular sa mga inaabuso ay mga minors. Yan. Ang DOJ ay nakapagpal ng kaso laban sa pang-aabuso nito. Pang-aabuso nitong Certain Carmona na nagbebenta umano sa online ng mga malalaswang larawan ng mga minors at inooperan din ang kanilang serbisyong sexual. So nakapag-coordinate ang FBI sa ating NBI hinggil dito sa kanilang napag-alamang ito na mayroong nagbebenta ng sexual malalaswang larawan na sexual na sa foreigner dito sa ating bansa. So ngayon ay na-entrap ng ating NBI itong Certain Carmona sa pakikipag-transact nito sa agent ng NBI at nakapag-meet ito para sa minor na ibinebenta nito at nadakip nila na sabing suspect at nasalba ang mga minors ng ating NBI at Anti-Human Trafficking Division o NBI EDSTRAD. So kinasuhan ng qualified trafficking at in person ang suspect na pawang minor ang biktima. So yun. Hindi lamang sila yung latest. So mayroon pang dalawang magkapatid na kanilang tinatraffic yung kanilang anak, yung isang nanay, since pa yata siya 5 years old to 11 years old na ngayon. So naisalba siya ngayon ng ating NBI yata yon na hinggil dito sa bebentang sexual online nung larawan ng kanilang anak at saka ng online video. So ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. As isyong ito ng ating mahayan, hinggil sa latest achievement ng ating DOJ at NBI laban sa human trafficking, ay ating sinusuportahan ang hakbangin at galing ng ating NBI at DOJ upang protektahan ang ating lipunan o mamamayan laban sa human trafficking. So yun. So ang The Critics Promotions ay maring sumusuporta dun sa ating pamalaan in sa pag-ibayin nila ng anti-human trafficking mula doon sa DOJ. Yan. Na sa kanilang pag-ibayo na protektahan yung lipunan Pilipino against human trafficking, particular yung minor na nasasadlak dito sa ganitong human trafficking. So yan. So sana lahat ng biktima ng human trafficking, halimbawa lalo na nasa abroad, so kanilang ma-resolve yan para matulungan nila yung mga kababaihan na involved in human trafficking. So marami naman nasasalba yung ating pamahalaan. So kaya lang syempre yan, patuloy yung ganyan. So kaya patuloy din na pag-ibayin nila yung pagsugpo at paglipol ng mga ganyang klase ng mga kriminalidad na human trafficking at hindi lang yan. So all crimes. So sana mapag-iwain natin iba't ibang ahensya at iba't ibang expertise nila o kanilang mandato o authority, ang DOJ, NBI, PNP, CIDG, iba't ibang mga enforcement na mayroong kanya-kanyang mandato to enforce the law against certain criminals. Yeah. So hinikay din ng ating sambayan ng Pilipino na magsuporta sa ating
pamahalaan, particular sa enforcement ni DOJ, even our PNP against human trafficking at minor pa yung biktima. So yun, hingayat natin yung lipunan Pilipino na suportahan yung ating pamahalaan natin human trafficking. Kung meron silang nalalaman na meron ganyan, suplong nila doon sa NBI, DOJ o kaya sa police. Yan. All kinds ng human trafficking. Halimbawa, illegal recruitment o kaya ilalagay sa prostitution. Yan. Marami yan sa prostitution, sa illegal recruitment. Particular yung ngayon yung sa cyber, yung pag bebenta ng mga minor, yung mga larawan nila tsaka sex video tsaka nag-online sila. So yan. So support natin yung mga ganyan. So again, we support our government against all crimes in our society to stop and prevent them to abuse and victimize others and create suffering and violence and unpeaceful in our country. So yun. So we are voicing support to our government sa kanilang anti-criminality o yung kanilang pagpapairal ng peace and order sa bansa at paglaban sa iba't iba o pagsugpo, paglaban sa iba't ibang uri ng kriminalidad. Particular na rin siyempre maging yung mga tiwaloy sa pamahalaan ay kanila na rin ma-resolve yan para hindi ito makabiktima ng mga mamamayan na inosente. So yan ang mabigat yan kasi kung yung pamahalaan inaasahan natin siya pang may biktima sa atin, so yan ang mabigat na. So nakakadismaya yung mga ganun sa pamahalaan. Kasandalan mo, gusto mo masandalan ay hindi mo matasandalan dahil sa sila yung abuso, sila yung abusado. So kaya sana yung mga ganun ma-resolve din nila, mapagbago nila mas maganda. Pero kung talagang hindi nila kaya pagbaguhin, so they need to discipline with the legal sanctions. Yun ang magandang ilalapat nila. Kung hindi nila madisiplina at mapagbago, mapagsabihan na tigilan nyo na yan, pag nyo nang gawin pa yung mga bagay na yan. So dapat hindi sila dapat patuloy sila nagpapaalala na ganyan sa kanilang hanay na yung mga ganong klase ng mga abuso. So ngayon kung kayo ay papatuloy, so you might malapatan ng sanctions natin ng ating batas. So mga suffer ko, maaari matanggal kayo, maaari makulong pa. So lalo na yung mabibigat na pang-abuso ng ating nasa pamahalaan, like murder, trauma charges, etc. Yan. So na yung makatulong pa at saka in other issues, we thanks God, he gave former Senator De Lima a new life from discharging all cases against her by government. So pinasasalamatan natin yung ating banal Panginoon Diyos sa bibigay pagkakataon kay former Senator De Lima na siya ay maabsuelto sa kanyang mga kaso. We thanks government, fair judgment, and we hope God guides you always. So maraming nabibiktima sa basang ito ng inequality of justice, at we hope fair justice at human rights always prevail in our country. So yan ang mabigat dyan. So marami nabibiktima ng injustice sa ating bansa, maging nasa pamahalaan at maging sa pribado, yung mga sibilyan na may impluensya na gumagawa ng hindi mabuti, hindi sila nasusugpo, patuloy silang gumagawa ng krimen nila. Yan ang hindi mabuti. Inequality on our society, sa ating pamumuhay. Hindi mo lang makikita doon sa fulcrum society, may mayaman, mahirap, may mayaman na may mahirap, pati rin sa hustisya, para rin may mayaman, may mahirap, mayroong nasasamantala in our justice. Kung na-influensya ka, kilala ka sa gobyerno, may pera ka, na nabibiktima yung iba, lalo na may kakilala sa gobyerno at may influensya, so nang-aabuso yung gobyerno katibat yung mga sibilyan. So yun ang problema ron. So inequality of justice yan. Kahit nga yung nangyari kay De Lima, kung doon sa talagang siya ay nabiktima ng injustice, diba, senator pa siya, no? Kaya lang, syempre malaki naman ang nakalaban niya, o ang maaari na talagang siya ay talagang o maaari nagkamali yung ano sa kanya, yung investigasyon sa kanya, kababot sa ganun. So syempre kung
ganun yung investigation, kulong siya dahil kasi capital punishment. So kaya yun, kaya sana magkaroon ng yung fair justice na patuloy nating sinusulong sa ating human rights promotion, maging gabay ng ating Bible rights promotions, na yung ating bansa ay patuloy na magpapahiran ng fair justice para walang abuso at yung krimen na makakasupo ng para walang naagrabyado ng mga tao. So na may makatulong si Senator De Lima sa mga biktima ng karapatang pantao at injustice sa bansa, at siya ay magkaroon ng kaliwanagan sa nangyari sa kanya, at huwag niya kalimutan na hindi mabuti ang naging biktima ng injustices. So yun. So siya ay so sana magulitan ni former Senator De Lima na napakahirap nung mabiktima ng injustices. So dapat tulungan niya yung mga ganyan, yung biktima ng injustices na ganyan, na nabibiktima na sila nakakasuhan, lalo mga trump up charges, may human rights violation or legal na ganyan, may biktima. So makatulong siya sa ganun para maisalba niya yung mga buhay, kagaya na nangyari sa kanya na gano'n, napahabang kulong, nasisira yung buhay, diba? Napapahiya. So muli ang kaliwanagan ng Santa Maria ay kumubay sa ating lahat mula pamalaan at mga Pilipino, at inimayan ng mabuting balita at ang pamalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa pamalaan. Sa gayon makabubuhay tayo ng mapayapa at ayon sa ating karapatan at maunlad. So yan. So sana ay yung pamalaan, magabayan yung pamalaan ng mga Pilipino ng Banal na Santa Maria, yung pamalaan mamahala ng mabuti, matuwid at justisya, karapatan. Sumunod yung ating mamamayan, sumunod sa pamalaan. Sa ngayon makapumuhay tayo ng mapayapa at madaling kaunlaran. At tayo makapag-hiling mo sa Diyos o makapananampalataya ng lubos. So yung magandang hapon sa inyo lahat, at sana nga po sa boss naman tayo ng konstruktibong kritisismo, video, komentaryo at konsultasyon sa ninyo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.